Isa pong mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid, sa lahat po ng worshipers ng ating Panginoong Hesus. Welcome po sa Worship 777 at sa lahat po ng hindi pa po naka-like or naka-follow sa ating page, Facebook page. Paki-like po at paki-follow dahil marami po tayong matututunan tungkol po sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. So sa araw na ito mga kapatid, ang napili po natin na kanta ay isa sa mga comments po ng ating mga followers. So si Frank Jan po mga kapatid, ang sabi niya, paki-review naman itong Puso Ko'y Iyong Sinisiyasat. Pero yung title po nun ay Salamat Panginoon na kinatha po ng musikata. Ito po ay awit ni Haring David na sinasabi niya sa Diyos na kilala mo ako. Pagkaganda po ng ating awit na ito mga kapatid dahil sabi niya, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Sinasabi niya po ito sa Panginoon. Totoo nga naman mga kapatid dahil ang Diyos po natin na ating sinasamba ay kilala niya tayo, ano man ang ginagawa natin. Nakahiga man tayo, nakaupo man tayo, nakatayo tayo, alam niya yung lahat ng ginagawa natin dahil siya po ay Diyos na omnipresent. Saan man tayo sulok, wala po tayong pagtataguan sa Diyos. Kilala niya tayo kahit gaano man kakapal na pader yung pagtaguan natin. Alam ng Diyos, nakikita niya tayo mga kapatid. So isa po itong paalala po sa atin mga kapatid na pwede po tayong magtago sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, maging sa ating asawa po mga kapatid na lagi po nating nakakasama, sa ating mga anak na lagi nating nakakasama. Pwede po tayong magtago. Pwede po nating itago yung buhay po natin. May mga kanya-kanya po tayong lihim. Pero hindi po tayo pwedeng magtago sa Diyos. Pwede tayong magsinungaling sa kahit sinong tao, pero hindi po tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos dahil alam niya. So isa pong paalala mga kapatid sa atin. Naalala ko po mga kapatid yung isa sa mga laman ng preaching po ni Daniel Coenda. Ang sabi niya, kapag ka naglinis ka ng bowl, toilet bowl, linisin mo na parang ang uupo dyan ay hari. Pero ang sabi niya, kung maglilinis ka ng bowl, subukan mong linisan yung likod ng bowl. Dahil walang ibang matang nakakakita doon, kundi ang Diyos lamang. Meron pong ibig niyang sabihin po mga kapatid na kahit yung pinakasikretong gagawin natin ay alam po ng Diyos yon. Kaya mag-ingat po tayo sa lahat ng gagawin po natin na akala po natin may tatago po natin. Sabi po ng Biblia, ang ginagawa sa lihim ay ibubunyag. So panahon po mga kapatid para itama po natin yung pagkakamali po natin. Panahon po para tayo po mga kapatid ay mabuhay ng tapat sa Diyos, may nakakakita man o wala. So, pangalawa po mga kapatid na gusto ko pong bigyan ng diin sa kantang ito, sabi niya, Salamat Panginoon, kilala mo ako. Well, tayo po mga kapatid, minsan tayo ay tumitigil sa paglilingkod sa Diyos, tumitigil magtrabaho para sa Diyos dahil walang nakaka-appreciate sa atin. Naghahanap tayo ng appreciations mula sa ating mga kapatid, mula sa ating leaders, mula sa ating mga pastors. Naghahanap po tayo ng appreciation. Pero ito po ay isang paalala po mga kapatid sa lahat po na tapat na anak ng Diyos. Hindi mo kailangan ng appreciation para maglingkod sa Diyos. Ang approval ng Diyos ang dapat hangarin po natin. Huwag po kayong mag-alala, huwag po tayong tumigil dahil kilala tayo ng Diyos. Yun po yung isa sa pinakamasarap mga kapatid na pakinggan. Dahil kahit na hindi po tayo na-appreciate, hindi po tayo nakikilala ng ating mga leaders, mga pastors, mga co-workers, kilala tayo ng Diyos. Kahit yung ginagawa po natin ng lihim. Amen. At ang gusto ko pa pong bigyan ng diin sa kantang ito mga kapatid ay ang sabi niya, Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Well, ang sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 5, ang sabi niya po, huwag mong masamain kapag tinutuwid ka ng Diyos. Minsan tayo po mga kapatid, inaalaw ng Diyos na tayo po ay makaranas ng mga problema, makaranas ng mga pagsubok. Hindi dahil gusto tayong subukin ng Diyos. Well, isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pagsubok. Dahil gusto ng Diyos lumalim tayo sa pananampalataya. Ang pangalawa pong dahilan mga kapatid ay dahil gusto tayong itama ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa ginagawa natin
parang isang ama na pinapalo ang kanyang anak dahil gusto niyang ituwid ang kanyang anak. Isa pong blessing po sa atin kapag tayo po ay tinatama at ang ginagamit minsan ng ating Diyos ay ang ating mga leaders, ang ating mga pastors, ang ating mga co-workers. Kaya minsan nakakaranas po tayo ng pagtatama ng ating mga leaders, hindi para tayo ay pahiya or i-discourage, kundi para tayo po mga kapatid ay mamuhay ng tama at naayon sa pamantayan ng Diyos. So, yun lang po mga kapatid. At sa lahat po ng gusto nyo pong worship songs na nabigyan po natin ng review, malaya po kayo mga kapatid na i-comment po sa baba yung nais nyo pong kanta. At titignan po natin kung may basis po siya sa Bible. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you all. Purihin ang Diyos na buhay. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa iyo. Salamat Panginoon, kilala